Sino bang playing safe? Shuni. Ako ba sinasabihan mong playing safe? Duterte na nga ako. Ano bang playing safe yung gusto mong sabihin sa akin? Ako playing safe pa rin. Bakit mo naman nasabi na playing safe ako, Shuni? Tindi Tagal mo na dito, playing safe pa rin ako. Ano yung ibig mo sabihin ng playing safe? Ang admin playing safe? Putang. Hindi nga, wala nga playing yan eh. Ang ginagawa ng admin, ako, wala nga pong ginagawa, nakakaurat. Nakakaurat na wala nang, tapos ang tatapang pa, ang tatapang sa Congress. Kuya si John Vic Remulla, DILG, magkakamag-anak na lahat, nandun, Tulfo at Remulla. Grabe, no? Magkakamag-anak na talaga, pamilya na eh. Magaling din eh, alam nyo sa totoo lang, magaling din yung taktika nila eh, na ano rin eh. Kumbaga hindi nagtataka kayo bakit? Kasi defensive pa yung mga Duterte, nabigla sila sa atake ng mga Marcos Romualdez eh, no? Ako talaga nabigla ako, hindi ko akalain na ganyang kasutilya mga yan. Walang preno, no? Talagang pag nagsimula silang umatake, lahat, oh. Gawa-gawa lang lahat kay Sara Duterte. Gawa-gawa lahat ng bintang nila eh. Sa totoo lang po. Kay Tatay Digong, meron namang katotohanan yun kung sa tingin yung masama na matumbay yung mga drug lords. 'Di ba? Depende sa pananaw yan eh. Yun talaga yung ano ni Tatay Digong. Yun talaga yung, alam na niya yan eh, bubueltan siya eh. Pero hindi ganitong buwelta. Grabe po tong buwelta ng mga tao kay Duterte. Hindi makatarungan. Thank you, Shuni Tinanong lang kita, hindi naman na, kala ko ako yung sinabihan mo eh. Hindi naman pala ako. Nawigla ako. Playing safe. Sana magbago isip ni Baste or Pulong bukas para tumakbong senator, isa sa kanila sigurado mananalo. Wala na tayong magagawa, mukhang nagpasya sila na protektahan muna nila. Kasi dapat din nilang protektahan yung ano eh, yung Davao. Winalangyarin eh. 'Di ba? Baka pag si Tatay Digong na yung nariyan, magtatatlong isip muna yung mga katulad ni Tory. Nangyari kasi nakilala natin ng mga politiko. Sana di na tayo boboto sa trapo na walang paninindigan at sa lineup ng admin. O yan nga, vote wisely. Masarap yan pakinggan. Kaya lang, tayo-tayo lang. Tayo-tayo lang. Ilan lang tayo? 2,400. Yung 45 pa dyan, yan yung mga nanggugulo lang. Hindi naman nila tayo magulo. Simple lang akong guluhin. Hindi nyo pa nakikita formula eh. Una, mga 4 kayo magsasabi na sira audio mo boss. Boss, Mike. Magugulo na ako. Sasabihin mo ako ng katwiran. Boss Buds, habang tumatagal, mas lalong lumiliit utak ng mga anti-Duterte. Correct. Boss, kapag nagtagumpay impeachment, mauwi ba sa civil war? Actually, baka tinatantya rin nila. Baka mapasama sila eh. Yung utak panghalo lang sa sisig. Bakit ka ba galit sa akin, Roro? Minumura mo pa ako. With evidence lang naman sinasabi ko, documented ho yan. Ano ba pinag-uusapan? May mga side na discussion. DDS black voting, let's do this guys. Malakas at mas solid ang DDS buong Pilipinas. Kaya natin to. Zero votes, Team Bangag, diretso sa Inodoro. Correct. Ako, yun lang eh. No? Zero nyo yan. Tapos, straight nyo tayo. Kung 7 lang tayo, 7 lang. Pwede na yun. Majority tayo ng nanalo ngayon. Ang ganda po nun, impact. Para sa kandidatura ni Inday Sara. Red Bench 7.7B. Yan. Thank you very much sa 50 pesos na pangkape.
Tsulala. Sa lahat po ng Shirey Vlog, Crazy Brooks Dokumento, A. Kuya, sabi ni Paki, maganda daw ekonomiya ngayon, bakit daw natin palagi sinisisi? Si BBM sabay maya-maya lang sinabi niya daw bagsak ekonomiya kasi sa korupsyon. Kinontra niya sarili niyang naalog na. Sa number one pa lang tayo, kailan? Kailan naging number one ng Pilipinas? Pinanganak ako, putya, alam ko mahirap na Pilipinas eh. Magsi-senior citizen na ako, mahirap pa rin ang Pilipinas eh. Ayaw nga pala, nakalimutan natin, no? Yung posible nga pala na kandidato raw ng mga Nograles, hindi po pala si Migs. Pang ano lang yun, pang pampusit tactic. Sa isip-isip, ano naman kung si Carlo Nograles? Ano naman kung siya yung ano? Bakit ba galit na galit yung mga Nograles sa mga Duterte? Hindi ko maintindihan eh. Tinalo ba ni Duterte yung tatay nila dyan sa Davao? Sila ba dating mayor? Di ba matagal na mga Duterte? Alam ko tatay nila, boss, sabi ni Mike Abe, humihina na daw ang puwersa ng Duterte. Dati niya na sinasabi. Pag mahina na kasi puwersa, hindi yun na, pwede nyo nang hindi pansinin. Mentras na pinapansin nyo yung mga kasi natatakot kayo. Halimbawa, pwede nating hindi pansinin sila yung mga dilawan at kakamping eh. Pwede nating hindi pag-usapan na si Dilima, hindi na nga natin tinatapik. Hindi natin bukang bibig sila, di ba? Hindi natin bukang bibig si Ontiveros, si Dilima, si Shell Jokno. Ganun po yung tingin natin na mahina. Kasi hindi mo na kinakailangang siraan eh. Pero yung lagi nyo sinisiraan, laging topic nyo, Duterte. Tapos sasabihin nyo, mahina na kasi kayo, kaya namin kayo sinisiraan. Ito kami sinisiraan kung mahina kami. Bakit kami ang laman ng nakikikami ako ha? Baka may mag-react, bakit Duterte ka ba? Alam ko, hindi ko naman Duterte. Chula Lola. Hello, good evening, Marcoleta. Boss, baka nag-withdraw na ang Duterte sa national? Baka nag-withdraw na ang Duterte sa national, balik local na sila. Paul Ryan. Balik local, hindi naman po sila nag-national yung tatlo eh. Ay, dalawa eh, di ba? Si Tatay Digong, alam natin kung bakit hindi siya nag-national. Hindi niya na kaya eh. Mangampanya na national eh. Si Tatay Digong pag nakaupo naman okay, di ba? Upo naman siya bilang mayor, hindi naman siya tatayo. Kahit dalawa lang sa Duterte, takbo senator bukas, hayaan nila si Dig sa Davao. Ano rin po kasi yun, may ganito po kasi, no? Pag si Tatay Digong po, halimbawa hindi tumakbo si Baste, tatakbuhan yun nila ng vice mayor. Abang boys sila. Alam niyo yun, abang boys ka. Ayaw niyong nag-senador kayo ano nila yan eh. Yan yung baluarte nila eh. Hindi nila pwedeng iwan. Lalo na, nakita nyo na yung ginawa sa Davao, di ba? Nakita nyo kung paano na walang hiya yung Davao. Mahirap po yun eh. Wawalang hiyain lang sila dyan. Ilang beses nag-try ang tatay ni Nograles, labanan si Tatay Digong pero palaging talo. Building ka ba dong wag kompletuhin ng 12 para umangat yung mga iboboto natin? Tama po yun. Kung ako po masusunod, kung ilan lang yung kandidato natin, yun lang. Kasi, pero okay lang ako kung ang iboboto nyo yung mga independent. Halimbawa, si Ong, yung mga iba, pwede yun eh. Kasi, ang problema kasi, pag binoto nyo yung galing rin kay Marcos, lalo na yung mga Tulfo, wala naman sigurong epekto to. Pucha, pag nanalo yung mga yan, para na tayong talaga, aning-aning. Ang ingay niyan sa Senado.
Biruin mo, tatlong tulpo yung Badong nung una ang Pilipinas kasama sa 4 Tigers of Asia. Eugenio Rabia. O nga po, ang sabi kasi ni Pacquiao, number 1 tayo. Hindi, mahirap kasi yung mag-quantify ng gano'n na number 1 tayo. Pwede naman tayong number 1, pero ilalagay natin, kunwari sinabi niya, number 1 sa Asia. Pero ilalagay mo yung context ng Asia. Ano ba yung Asia nung panahon na yun? Hindi naman niya yung Asia katulad ngayon eh. 'Di ba? Wala naman talagang mayaman sa Asia. Kundi ako nagkakamali, Japan. Lahat mahirap. O mag number 1 ka sa parang ano po 'yan eh, parang yung lagi tayong nananalo sa Asian Games ng basketball noon. Tayo lang marunong mag-basketball. O kaya nakapasok tayo na Olympic sa basketball noong araw. O ilan lang ba yung lumahok kaya noon sa Olympics, 'di ba? Yun eh, yung pagiging number 1 ba natin, kailan naganap yan? Kasi kahit sa Asia, hindi tayo naging number 1. Pwedeng sabihin, sa Southeast Asia, number 1 tayo. Dahil mahirap pa lahat nun eh. Nagbubuo pa lang, hindi pa bansa yung Malaysia. Yung Singapore, hindi pa rin bansa yan. Akala nyo ba kasing tanda natin yung mga yan? Matagal na tayong bansa. Sila, magiging Malaysia pa lang. Sila, mga sakop pa sila noon. Kaya hindi pa sila makukonsider ng mga bansa. Badong nung una ang Pilipinas yan. Pastor at Baste, duda ko tatakbo talaga bukas. Hindi kayo maniniwala. May time yung elementary ko, tawag sa China, sleeping giant. Mahirap talaga yung China. Ngayon, maniniwala ba tayo na may panahon na mahirap yung China? Imposible, di ba? Nako, patapos na ang live. Nakahabol pa ako, Imelda Marimia. Hindi pa naman. Okay pa naman tayo. Marami pa tayong pag-uusapan. Depende sa tanong. Tinalo si Speaker Boy Nograles kay Tatay Digong. Boss, sabi nung Mighty Tamba, bulldog ka daw, Badong. Hindi ko maintindihan yung mga pinagsabi nyo. Pag kayo po mangangantyaw sa susunod, ano nyo, talagang yung naintindihan ng lahat para effective. Kaya ako ganito magsalita eh. Bakit simple lang? Pwede ko rin naman palalimin. Kaya lang, wala yan eh. Hindi effective. Pag nag-aral kayo ng public speaking, hindi po pwede yung mga gagamit kayo ng mga paluting. Yung mga kahit nagtatagalog, yung nilalaliman nila sa mga eskemang pinoproseso ng ating mga ganon. Hindi rin. hindi rin ako solve sa mga ganon eh. Pag public speaking kasi, mas naiintindihan ka ng kausap mo, mas okay. Nakita nyo ba yung mga sa Amerika? Yung mga ano nila, yung mga politiko nila? Pinakasisimpleng mga naintindihan natin, di ba? Sir, sa lahat po ng taga Davao del Norte, wag nyo na po i-vote si Governor Jubahib. Bumaliktad na siya sa Lagdameos. Mangga rin pala siya. Akala ko solid PRRD siya. Talaga? Lagdameo na siya. Ay, pumapalag po yung mga taga Sultan Kudarat dahil pinupuwersa raw sila na pumanig kay Lagdameo. Hindi ko alam yung balita. Parang nananawagan sila mag-resign. Tsaka na natin, alamin muna natin yung detalye. Baka bukas ibalita natin yun. May bitay sa magnanakaw sa gobyerno. Matagal na tayong asensado. Chill na kaya unlad ayan pa Vietnam, may bitay din. Ang problema po kasi, pag nagtiwala, depende. Pag mga Duterte, okay, eto, gobyerno na to, gusto nyo magbitay? Pucha, bitay tayo lang dyan. Tignan nyo nga, oh.
Never nanalo ang tatay nila Migs. Guys, paki-test yung like button kung gumagana pa. Ilan na ba likers natin? Oy, congratulations sa atin. Mahigit 1,000 na po ang likes. Okay na yan. Alam niyo naman ako, masaya na ako na nakaka-1,000 lang. Boss, pakikampanya mo din party list ni Doc Badoy. Ano ba party list ni Doc Badoy? Ipanaw? Ipanaw party list. Sabihin niyo po yung mga alam niyong Duterte para mamimili po sila. Ipanaw party list. Yan. Sa exercise running machine na lang tumakbo si Pacquiao. Bongo Bato, Epe, Bundok, Marcoleta, Singson, Ong, Vic Rodriguez, kulang na lang. Si Ong po, hindi po natin, wala pong endorsement si Tatay Digong dyan. Pero pwede nyo rin namang iboto yan. Kaysa naman dito sa mga Marcos. Kasi at least alam nyo yung gagawin niya, di ba? Sa health. Putya, yung mga ni Marcos, dinideny pa yung na may corruption. Mahina talaga ang pananaw ni Pacquiao sa politika. Solid Duterte lineup lang po tayo. Correct. Mag-solid po tayo. Huwag niyo munang intindihin kung tong mga senatoriables natin ay anong tawag diyan, yung wag muna tayo, bakit maglalaglag kayo ng aanim o pipito pa lang yan eh. Kasama endorsement tsaka yung mga party. Madami sila bukas sa Hotel Manila. 2 times olats ni Nogi kay Duterte. Hello Sir Buds. Boss Buds, alam ng mga investor na maraming kriminalidad ang Pinas ngayon kaya ayaw nila mag-invest. At saka alam nila adik ang leader natin, hindi talaga susugal ang investor. Tsaka ang inayaw po nila ganito, no? Okay na sila kay Duterte, di ba? Biglang bago na naman lahat. Wala pong hindi po yan sa leader lang eh. Kung ikaw mag-invest ka, pang matagalan yan eh. After ng isang termino, 6 years, bago na naman lahat ng sistema. Wala talagang tatagal sa atin. Kaya na yan, yung mga mahal na kuryente, okay na yan. Pero yung sistema na bago na naman,